lalo pang tumibok ang kanyang puso ng mabilis nang maramdaman niya ang hingal sa kanyang tenga. Isang magandang umaga ang bumungad sa paggising ni Angelo, isang 21 taong gulang na self-employed online seller sa Manila. Maaga siyang naulila kaya naman maaga rin siyang natuto upang magsumikap at buhayin ang kanyang sarili. Ipinagpatuloy niya ang kabuhayan ng kanyang mga magulang sa pagbebenta online. Mahilig din siyang magbasa ng mga librong katatakutan, lalo na ang mga libro patungkol sa mga aswang. Kahit na noong bata pa siya ay kinokondisyon na ng kanyang mga magulang ang kanyang isipan upang matakot sa mga ito. Ngunit ganun pa man, kinahiligan pa rin niya ang mga kwento tungkol dito dahil ang kanyang paniniwala ay hindi naman ito totoo. Ngunit hindi niya alintana na ang mga susunod niyang mararanasan ay ang magiging dahilan upang mabaliktad ang kanyang pinaniniwalaan. Habang siya ay naghahanda ng kanyang mga ibebenta, ang magandang umagang ito ay agad napalitan ng kalungkutan. Dahil tumawag sa kanya ang isang matandang nagngangalang Pancho, ang isa sa kaibigan ng kanyang lolo na si Tata Kaing. Ang sabi sa kanya, "Angelo, naku, buti at nahanap namin ang numero ng telepono mo. Pumunta pa kami dito sa kabilang baryo dahil walang signal at di makatawag sa aming lugar. Huwag kang mabibigla, pero pumanaw na ang iyong lolo Kaing. At dahil ikaw na lang ang natitirang kamag-anak ng iyong lolo, ikaw na lang ang hinihintay para isagawa ang huling lamay ng mailibing na ito." Nabalot ng kalungkutan ang mukha ni Angelo at imbis na kumilos upang magtrabaho ay umupo ito at nag-isip ng malalim. Inalala niya ang mga panahon na kasama niya ang kanyang lolo Kaing sa probinsya. Musmus pa lamang siya noon kaya wala siyang gaanong mabalikang alaala dahil agad silang lumuwas ng kanyang mga magulang papunta sa Maynila upang doon permanenteng manirahan dulot ng hindi pagkakaunawaan ng mga ito sa kanyang lolo. At minabuting huwag nang bumalik doon sa probinsya ni bisitahin ito kailanman. Kaya matagal niya na itong hindi nakikita. Ngunit gayon pa man, natatandaan niya pa rin na sa kanyang musmus na edad ay masasabi niyang naging malapit siya dito. Pinalitan niya ng nakasinding kandila ang kanyang profile picture sa isang social media, tanda ng pagdadalamhati sa namatay niyang lolo Kaing. At agad namang bumuhos ang di mabilang na pakikiramay mula sa iba't ibang mga kakilala. Maya-maya ay nakatanggap si Angelo ng mensahe mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Eric. Ang sabi nito, "Tol, condolence. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng kasama dyan ngayon sa kondo mo ha. Free naman ako lagi." Agad naman itong sinagot ni Angelo at sinabing, "Maraming salamat tol, pero bukas na bukas aalis na ako para lumuwas papuntang probinsya. Ako na lang daw kasi ang inaantay doon para sa huling lamay." Wala pang isang minuto ay agad na sumagot si Eric. "Tol, sasamahan kita. Buti nabanggit mo sa akin para makapag-impake na ako agad dito." Sinagot naman ito agad ni Angelo at sinabing, "Naku tol, sigurado ka ba dyan? Hindi ba makakaistorbo sa mga gagawin mo?" Mabilis na sumagot si Eric at sinabing, "Tol, ano ka ba? Hindi lang kita college best friend. Habang buhay kitang best friend. May kanya-kanya man tayong ginagawa. Kaibigan kita. Mananatili kang matalik kong kaibigan. Isa pa, ikaw na lang ang mag-isa sa buhay. Wala ka ng kasama. Wala ka ng mga magulang. At pagpunta mo doon, wala kang ibang kamag-anak. Kuinento mo sa akin dati na bata ka pa lamang nung huli mong nakasama ang lolo mo, di ba?
Hindi ka pa nakakabalik doon, kaya hindi pwedeng mag-isa ka lang na pumunta. Lalo pat lamay yun. Kailangan mo nang makakasama. Andito ako, tol. Huwag ka mag-alala. Hindi ako magiging pabigat. Sagot ko sarili ko. Basta ako na nakikiusap sa'yo. Nasamahan ka. Abot-abot ang pasasalamat ni Angelo sa kanyang matalik na kaibigan. Naku tol, sobrang maraming salamat at napagaan mo ang loob ko. Di mo alam kung gaano ako kapanatag na may makakasama na ako. Sige tol, kita-kits bukas. Lumipas ang gabi at sumikat ang kinabukasan. Inaantay ni Angelo si Eric sa kanyang kondo. At nang dumating ito sakay ng kanyang kotse, labis ang tuwa ni Angelo. Nang bumaba si Eric ay agad niya itong hinagkan. Bigla namang bumukas ang bintana ng kotse sa likuran at nakita niya ang girlfriend ni Eric na si Lenny at isa pa nitong kasamang babae. Hi Angelo. Lenny, remember? Eric's girlfriend. And this is my beshi, Sheena. And by the way, may deep condolence. Sambit ni Lenny pagkakita kay Angelo. Hi Angelo. Nice to meet you. Agad namang dugtong ng best friend ni Lenny na si Sheena. Oh, yeah, Lenny. Malilimutan ko ba naman yung girlfriend ng best friend ko? And nice to meet you din, Sheena. Masayang pagbati ni Angelo sa dalawang babae. Kasama mo pala si Lenny, tsaka kaibigan niya. Dugtong pa ni Angelo nang bumaling ito kay Eric. Lumapit si Eric at bumulong kay Angelo upang hindi marinig ng mga nasa loob ng kotse ang kanyang sasabihin. Sorry tol, hindi ko na nasabi sa'yo. Nag-away pa kami niyan kasi ayaw ko ngang isama. Alam mo naman, todo bakod sa akin. Kaya ayun, nandito kasama ko. Tapos sinama niya rin yung best friend niya. Mahilig kasi yung mga yan sa adventure. Alam mo na, party girls. Tsaka naisip ko rin baka matipuhan mo. Ilang taong ka na ring single at mag-isa tol. Baka makatulong din sa'yo after ng lahat ng to. Para sumaya ka naman. Pilit na tumawa si Angelo at umiling ng nakangiti at pabulong na sinabi kay Eric. Sira ulo ka talaga. Darating tayo dyan. Hindi lang ako naghahanap. Pero tol, walang kaso sa akin. Okay lang naman tsaka mas marami, mas masaya. Hindi pa ako nakakapunta uli sa probinsya pero ang alam ko, malaki naman daw ang bahay ng lolo Kaeng kaya siguro naman kasya tayo dun lahat. Tsaka tol, sorry din kasi may hindi din ako nabanggit sa'yo . Pinapasok muna ni Angelo si Eric, Lenny at Sheena sa kanyang kondo. Nang sila ay nasa loob na, nagulat si Eric nang makita niya ang isang babae na nakaupo sa lamesa. Sarah, nice to see you again. Pagulat at pautal-utal na pagbati ni Eric na parang hindi alam kung anong susunod na sasabihin. Hi, nice to see you again. Both of you ni Angelo. Tumawag din kasi ako sa kanya kahapon the moment I saw his status and I decided na samahan din siya. Kaninang umaga ko lang rin nalaman sa kanya na kasama ka rin pala. And you bring 2 girls. How nice of you. Buti na lang akala ko ako lang mag-isang babae. Mukhang ma-enjoy ko yung adventure with 2 new girls. Masayang pagbati ni Sarah. Lenny, Sheena, meet Sarah. Best friend namin ni Eric nung college life. Kaming tatlo yung laging magkakasama hanggang sa pag-graduate. Kami yung mga magtotropang sobrang daming kalug moments. Masayang pagkwento ni Angelo. Oh, really? But why Eric didn't tell me about you? Di mo naman sinabi sa akin na you have a gorgeous and beautiful girl best friend. You know what? I think we're going to be a good friend. Marami din akong itatanong sa'yo about my Eric. Gladly you're here. This trip is going to be fun. Right, Sheena? Sabik na sinabi ni Lenny. Yeah. Let's make this a happy trip for Angelo. We know, pupunta tayo dun for your lolo and your grieving. No offense, I didn't say that about happy trip to disregard the reason why we are going there, but, you know, para kahit papano, mabawasan yung lungkot mo. Life must go on, right? Sagot ni Sheena. Ilang segundo ang dumaan na tahimik ang lahat at nagtinginan.
Agad naman itong binasag ni Angelo. Yeah. Oo naman. Tsaka, ayoko rin na maging malungkot. Sobrang saya ko nga na madami tayo. There's 5 of us, kaya hindi na ako malulungkot. So, ready na ba kayo? Sunod-sunod na sumagot ang lahat. Bumaba na sila Sheena at Lenny para pumasok sa kotse ni Eric. At hindi sinasadyang maiwan sila Eric sa kadahilanang ito ay nag-CR pa. Inantay ito ni Angelo at pinili rin ni Sarah na antayin si Angelo sa kadahilanang hindi pa naman ito gaanong komportable sa dalawang babaeng kakakilala pa lang sa kanya. Pagkalabas ni Eric sa CR ay dumiretso ito kay Angelo at biglang sinabi ni Angelo, Guys, I know this is awkward, pero hindi ako makahindi sa inyong dalawa nang magsabi kayo ng gusto nyo akong samahan. Kaya parehas ko kayong sinama. And magtuturo pa tayo. Trio best friends nga, di ba? So, I think kung ano man yung hindi nyo pagkakaunawaan dati, it will not cost anything this whole trip, right? Sumagot naman si Sarah. Ano ka ba? This trip is for you, not for me and Eric. Tsaka, matagal na yon. I think we're matured enough para hindi na balikan yon. Don't worry, kaming bahala sa'yo. Right, Eric? Yeah, right. Tama si Sarah. Ikaw yung pinunta namin dito para suportahan ka. Tsaka, matagal na yun. College pa tayo noon. Just a normal na away lang ng magkaibigan. Kaso, hindi lang na-resolve hanggang nakagraduate tayo. Kaya, no communications na. Pero, kinalimutan ko na yung normal na away na yun. Right, Sarah? Tugon naman ni Eric. Yeah, right. Eric's is right. Normal na away lang yun. College things. Alam mo naman sa ating tatlo, kami yung pinakamataas yung pride. Unang-una na ako. Ikaw lang naman tong maintindihin sa amin. Anyway, tara na at nag-aantay na sila Lenny sa baba. Sambit ni Sarah. Iyon ang naging kaganapan bago umalis si Angelo papunta sa kanyang probinsya. Kasama ang 4 na iba pa. Ang dalawa niyang college best friend na sina Eric at Sarah, ang girlfriend ni Eric na si Lenny, at ang best friend nitong si Sheena. Habang nasa kotse ni Eric, nagpatugtog ng masayang tunog si Lenny. Si Eric ang driver, nasa front seat naman si Lenny. Nasa likod ni Lenny si Sarah na nasa window seat. Habang nasa kabilang window seat naman nakaupo si Sheena. At pinagkikitnaan ng mga ito si Angelo. Malaki ang kotse ni Eric kaya hindi naman sila siksikan. Naging masaya ang biyahe nila. Sa ilang oras na biyahe, kahit papano ay naging komportable na si Angelo at Sarah sa mga bago nilang nakilala na si Lenny at Sheena habang nagkwekwentuhan. Sila ay masayang masaya sa biyahe at umaasang masasaya pa ito pagpunta nila sa probinsya ni Angelo. Ngunit hindi nila alam na mas higit pa sa pakikiramay ang kanilang mararanasan. Na ang kasiyahan nila sa pagpunta ay mapapalitan ng kilabot at katatakutan. Gabi na nang sila ay makarating sa lugar ng lolo ni Angelo. Lubak-lubak ang daan at mga talahib ang nasa gilid nito. Wala pa silang anumang bahay na nakikita. Hindi rin gumagana ang Google Map at Waze, gawa ng walang signal sa lugar na ito. Hindi rin sila makapag-update sa kanilang mga social media. Mas maganda rin naman ito upang mas ma-appreciate nila ang mararanasan nila sa probinsya. Dahil bata pa lamang si Angelo noon, mula nang umalis sila sa probinsya, limot na ni Angelo ang daan papunta sa kanila. Kaya binagalan ni Eric ang pag-andar ng kotse upang makatsyempo ng taong mapagtatanungan. Ngunit wala silang makita dahil ang mga tao ay maagang natutulog sa probinsya. Ang paligid ay nababalot ng dilim at tanging ilaw lamang ng kotse ni Eric ang nagsisilbing liwanag.
Habang dahan-dahang umaandar ang kotse, sila ay nagulat nang biglang may sumulpot na lalaki mula sa dilim at nahagip ng ilaw. Sila ay napahinto. Nakatayo lamang ito di kalayuan sa gilid ng daan, ilang di pa sa kanilang harapan. Para bang hinihintay silang makalapit. Nakatitig lang ito sa kanila. Nakatayo. Ni hindi kumukurap. Ang mga kilay nito ay magkasalubong na para bang galit na nagtataka sa kanila. Nag-alangan silang kausapin ng tao upang pagtanungan. Guys, bubuksan ko ba yung window para magtanong? Mukhang seryoso si Manong eh. Tanong ni Eric sa lahat. Babe, please. Wag sa akin yung buksan mo. I don't like Manong's vibe. It's giving me, creepy feels. Pautos na sinabi ni Lenny kay Eric. Eric, sige na. Yung bintana ko na yung buksan mo. Ako na magtatanong. Pagpresenta ni Sarah. Nang sila ay makarating sa harap ng lalaki, binuksan ni Eric ang bintana kung saan nakaupo si Sarah. Pagkabukas ng bintana, tinanong ni Sarah kung alam nito ang bahay ng nagngangalang Lolo Kaing. Inantay nila itong sumagot, ngunit ang tanging binigay lamang nito ay isang masamang tingin kay Angelo. Hindi nito kinukurap ang kanyang mga mata at titig na titig lamang sa kanya. Sinara na agad ni Eric ang bintana dahil napagtanto nilang wala silang mapapala sa lalaking iyon at pinaandar na muli ang kotse. Habang papalayo sa lalaki, sinundan ito ng tingin ni Angelo at napansin niyang hinahabol sila nito ng tingin hanggang tuluyan itong mawala sa dilim. Sa pagkakataong iyon, ang lahat ay tahimik na nagmamasid. Nagpapakiramdaman. Magkahalong antok at kaba ang kanilang nararamdaman dahil gabing-gabi na ay hindi pa sila nakakarating sa destinasyon na dapat nilang puntahan. Hanggang sa hinaba-haba ng daan ay may nakita silang isang munting bahay. Nagkaroon ng pag-asa ang lahat at dali-daling huminto sa tapat nito. May ilang di pa ito sa daan kaya kailangang may bumaba upang kumatok at magtanong. Tol, pabukas na ng pinto, magtatanong ako. Sambit ni Angelo. Tara tol, tanong tayo. Paanyaya naman ni Eric kay Angelo. Babe, no. Ikaw ang driver. Diyan ka lang. Baka mamaya may weirdo na naman na sumulpot eh. Tapos, anong gawin sa'yo? Di pa ka mamakaalis kasi wala na kaming driver. Ngit-ngit ni Lenny kay Eric. So, si Angelo lang mag-isang bababa. Alam mo yung imagination mo ang pangit. Tigil-tigilan mo nga yan. Naiinis na sinabi ni Eric. Sasagot na sana si Lenny nang biglang nagsalita si Sarah. Eric, kami na ni Angelo. Bantayan mo na lang sila Lenny at Sheena. Are you guys sure? Tanong ni Eric. Oo tol, sige, kami na lang ni Sarah. Mabilis lang naman to. Sagot naman ni Angelo. Nang makababa na si Angelo at Sarah, si Angelo ay tumingin-tingin sa paligid. Mahirap maaninag ang bandang likuran ng kotse dahil napakadilim nito. Sa harap naman ay wala siyang makitang kung ano. Paglingon niya sa bahay ay nandun na si Sarah at nauna na sa kanyang kumatok kaya agad niya itong pinuntahan. Tao po. Tao po. Tanong ni Sarah. Habang ito ay kumakatok, panay naman ang lingon ni Angelo sa paligid. Tao po. Tao po. Patuloy na tanong ni Sarah. At sa kalagitnaan ng pagkatok ni Sarah,
Si Angelo ay kinilabutan nang bigla niyang maaninag ang lalaki na nakita nila kanina sa daan. Ang misteryosong lalaking ito ay nakatayo sa lilim ng isang malaking puno at sa kanila ay nakamasid. Sarah, bumalik na lang kaya tayo sa kotse? Bulong ni Angelo kay Sarah habang tinitignan ang lalaki. Teka lang, sayang yung pagbaba natin. Baka magising na yung nasa loob. Tao po. Sagot naman ni Sarah. Biglang bumukas ang pintuan at bumungad sa kanila ang isang matandang babae. Sos Mariusep, mga dayo kayo. Gabing-gabi na at nasa daan pa kayo. Ano hong kailangan niyo? Tanong ng matanda na may pag-aalala. Meron po kasi kaming hinahanap na bahay. Magtatanong po sana kami kung alam nyo. Sambit naman ni Sarah. Habang nag-uusap si Sarah at ang matandang babae, binabantayan naman ni Angelo ang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno. Minamatyagan sila nito na para bang nag-aantay ng tamang pagkakataon na gawin kung anuman ang iniisip nitong gawin sa kanila. Kinoo ko, bakit gabing-gabi pa kayo pumarine? Delikado ang lumabas ng bahay sa 10 oras ng gabi. Ngayon pang patay na ang albularyong nagpoprotekta dito sa lugar namin. Takot na sagot ng babae. Nang marinig ito ni Angelo sa matandang babae, bigla agad itong napatanong. Si Lolo Kaing po ba ang sinasabi niyo? Tanong nito. Teka, ikaw ba ang nag-iisang apo ni Tata Kaing? Ikaw na ba si Angelo? Magkahalong gulat at saya nitong tinanong. Opo, ako nga ho. Nagtatakang tugon ni Angelo. Siya, kayo sasamahan ko at nang makarating kayo sa bahay ng lolo mo. Ilang araw ka nang inaantay ng buong baryo. Bilisan natin ang pagpunta roon at doon na lang namin sa iyo ipapaliwanag ang lahat. Pagmamadali nitong sinabi, sabay kuha ng nakasupot na asin at bungkos ng bawang na nakasabit sa pintuan. Nagtaka si Sarah at Angelo sa kinikilos ng matandang babae. At habang pabalik sa kotse, binaling ulit ni Angelo ang kanyang paningin kung saan naroon ang lalaki. Wala na ito at hindi na niya maaninag. Pagkapasok nila sa kotse ay agad namang pinaandar ito ni Eric. At sila'y nakarating na sa bahay ng lolo ni Angelo. Pagkarating sa malaking tarangkahan ng lolo ni Angelo, ang lahat ay namangha. Malaki ang bahay ng kanyang lolo Kaing. Parang maituturing na sinaunang mansyon ang itsura nito. OMG! Mansyon palang bahay ng lolo mo, Angelo. Sambit ni Lenny nang may pagkamangha. I wonder who will be the lucky girl na mapapang-asawa mo dahil sa mamanahin mo. Patuksong sinabi naman ni Sheena. Nakarating na rin ako sa wakas sa bahay ng lolo mo. Ganito pala ang itsura. Banggit ni Sarah habang iniikot ang paningin sa paligid. Tol, hindi mo naman sa amin sinabi. Ganito pala kalaki yung bahay ng lolo mo. Sabi naman ni Eric. Hindi ko na matandaan na ganito ang bahay ng lolo ko. Pero tama ho ba ang sinabi niyo, Nay? Albularyo ang lolo Kaing? Tanong ni Angelo sa matandang babae. Siyang tunay. Bumaba muna tayo at doon tayo mag-usap sa loob. Sagot naman ng matanda. Pagkababa nila ay agad silang pumasok sa loob ng malaking bahay. Nang sila ay nakita ng mga tao na naroon sa lamay, natahimik ang lahat at nagbulong-bulungan. Habang sila ay naglalakad papunta sa kabaong na nasa gitna ng sala, narinig nila ang mga bulong-bulungan ng mga tao na nagsasabing, Uy, ayun na ba ang apo ni Tata Kaing?
Ayan na ang tagapagmana. Siya ang magtutuloy ng gawain ng tatakaing. Habang patuloy na naglalakad ng marahan papunta sa kabaong ay sumalubong sa kanila ang asawa ng matandang babae. Anghelo, mabuti at nakarating ka. Kasama mo pa ang asawa kong si Linda. Buti nakita niyo siya at naihatid kayo dito. Ako nga pala ang tumawag sa iyo, Lolo Pancho. Hirap na hirap kaming makuha ang cellphone number mo para malaman kung nasaan ka simula nang mamatay ang mga magulang mo. Buti at may mga kabataan ditong maalam sa social media at nakuha ang detalye ng telepono mo. Halina kayo at maghapunan muna. Siguradong gutom na kayo. Sila ay naghapunan at inihatid sa kwarto na kanilang tutuluyan. 3 kwarto ang binuksan para sa kanila. Isa para sa magkasintahang sina Eric at Lenny. Isa para sa 2 babae na si Sheena at Sarah. At para naman sa nag-iisang apo ni Tata Kaing na si Angelo, ang kwarto mismo ng kanyang lolo. Habang nasa kanya-kanya nilang kwarto, ang mga ito ay nagbihis at nag-ayos upang bumaba at makipaglamay. Sa kwarto nila Eric at Lenny, Babe, we can make love here if you want. nang aakit na bulong ni Lenny. Babe, not this time. Nakikiramay tayo kay Angelo. Huwag mo namang haluan ng ganyan, please. Pagtangging sagot naman ni Eric. Alam mo, naiinis na ako sa iyo Kanina ka pa Bala ka na dyan. Makikipaglamay na ako. Naiinis na bulyaw ni Lenny habang padabog na bumaba sa ikaunang palapag kung saan naroon ang lamay. Habang sa kwarto naman ni Sheena at Sarah, nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa upang magkakilala. So, how's the feeling na tagapagmana ng malaking bahay ang best friend mo? Nakangiting tukso ni Sheena. Siyempre nakaka-proud. Masaya ako para kay Angelo. Simpleng tugon ni Sarah habang nag-aayos ng kanyang mga damit. But, speaking of other best friend, si Eric, kamusta na kayo ngayon? Tanong ni Sheena na parang interesadong nag-uusisa. Nako, nagkaroon kami ng away dati. Alam mo na, mga panahong bata pa ang mga isip. Bilang magtotropa, normal lang yon. Ang kaso, dahil parehas kaming ma-pride, hindi na naresolbahan hanggang sa nakapagtapos na kami ng kolehiyo at di na namin natapos dahil may kanya-kanya na kaming pinagkakaabalahan sa buhay. Nakalimutan ko na nga yung dahilan kung bakit Sagot ni Sarah. Susundan na sana ni Sheena ang kanyang tanong, ngunit biglang dinugtungan ni Sarah ang kanyang salita at sinabing, Anyway, tara na, baba na tayo at makipaglamay. Sige, just wait for me. Magbibihis na ako. Sambit ni Sheena. Habang sa kwarto naman ni Angelo, nilibot niya ang kanyang paningin sa paligid at napansin niya ang mga iba't ibang klase ng sinaunang kwintas, pulseras at mga singsing ng kanyang lolo. Para bang ang mga ito ang ginagamit niya upang manggamot bilang albularyo. May mga nakita rin siyang lumang libro at mga kakaibang dahon sa paligid. Sa sobrang kakaiba ng kwarto ng kanyang lolo, inusisa niya maging ang mga kasuluk-sulukan nito. Tinignan niya ang mga ilalim ng lamesa, gilid ng aparador at mga uwang sa kisame. Ngunit ang pinakaumagaw ng kanyang pansin ay nang tinignan niya ang ilalim ng kama nito at nakita niya ang maliit at kulay itim na baul na para bang sinadyang itago ito ng kanyang lolo. Nang kanyang kinuha ito, nakita niya ang isang pinunit na papel na may nakasulat na para sa susunod na magmamana. Binuksan ni Angelo ito at nakita niya ang kakaibang laman nito. Kinuha niya ito at hinawakan.
tinig ng maiki at siniyasat. Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na puwersa na para bang tinatawag siya nito. Dahil doon, ibinalik niya ito agad at dali-daling bumaba upang makipaglamay. Lumapit kay Angelo si Lolo Pancho at nakipag-usap. Angelo, mabuti at narito ka na ngayon. Marami kang dapat malaman. Sambit ni Lolo Pancho. Tungkol po ba ito sa pagiging albularyo ng lolo? Tanong ni Angelo. Oo, sa matagal na panahon, ang tatakaing ang nag-iisang albularyo dito sa aming baryo. Kada buwan ay umaatake ang aswang. Sa gabi, ito ay nag-aabang. Bibiktima ng mga walang kalaban-laban sa loob man ng bahay o sa daan. Gumagambala sa aming mga hayop na inaalagaan, manukan, kambingan at bakahan. Winawasak ang dibdib ng kaawa-awang biktima at kinukuha ang puso nila. Walang sino man ang may kayang humarap sa nakakakilabot na nilalang na ito. Walang sino man ang may kayang tapusin ang lagim na ibinigay nito sa aming baryo. Ngunit sa kabutihang palad, nariyan ang iyong lolo upang maging sandigan ng mga tao. Binibigyan niya kami ng orasyon upang sa amin ay maging proteksyon. Ginagamot ang mga taong nagkaroon ng sakit dulot ng presensya ng aswang. Siya rin ang nagturo sa amin na mag-alay ng mga buhay na manok upang ang bahay namin ay hindi gambalain. May mga nabibiktima pa rin paminsan-minsan, ngunit ang presensya ni Tata Kaing sa aming baryo ay isang malaking kaginhawaan. Kwento ni Lolo Pancho. Pero kung albularyo lang po si Lolo, paano siya nagkaroon ng ganitong yaman? Pagtataka ni Angelo. Bilang pasasalamat sa proteksyon na hindi kayang ibigay ni Numan, binibigyan namin siya ng bayad sa bawat orasyon at proteksyon na kanyang isinasagawa. At bago siya dumating sa aming baryo, binata pa ang iyong ama ay nanggaling na sila sa iba't ibang lugar. Tumutulong sa mga taga roon na ginagambala ng aswang. Naipon niya lahat ng mga ito sa pagiging isang malakas na albularyo. Tugon ni Lolo Pancho. Nilibot ni Angelo ang kanyang paningin sa paligid at namangha sa kanyang Lolo Kaing. Lahat ng ito ay mapapa sa iyo, Angelo. Dugtong ni Lolo Pancho. Ho? Sa akin na ho ito lahat? Tanong ni Angelo na may gulat sa kanyang muka. Hindi lamang ang yaman, kundi ang katungkulan. Dagdag pa ni Lolo Pancho. Teka ho, anong ibig ninyong sabihing katungkulan? Pagtataka ni Angelo. Angelo, wala na ang Tata Kaing. Muling maghahari ang lagim sa aming baryo kung walang papalit at ipagpapatuloy ang kanyang tungkulin. Noong buhay pa ang Tata Kaing, ibinilin niyang hanapin ka. Sa katunayan, ang gustong mangyari niya ay hanapin ka bago siya mamatay upang maipasa sa iyo ang mamanahing ari-arian at tungkulin habang siya ay buhay pa. Ngunit sa kasamaang palad, hindi inaasahan ang kaniyang pagkawala. Malungkot na may halong takot na kwento ni Lolo Pancho. Teka, bakit ho? Ano po bang kinamatay ni Lolo? Pagtataka ni Angelo. Napahinto ang lahat ng mga nakikipaglamay sa kanilang mga kanya-kanyang ginagawa. Nabalot ang paligid ng katahimikan sa binitawan ni Angelo na isang katanungan.
Ang lahat ay nagtinginan na parang inaantay nila na bitawan ni Lolo Pancho ang kasagutan. Kasagutan na magbibigay linaw kay Angelo tungkol sa katotohanan. Angelo, ang lolo mo ay pinatay. Pinatay siya ng aswang na matagal na niyang nilalabanan at pilit na itinataboy dito sa aming baryo. Isang araw, nakita namin siyang wakwak ang dibdib at wala na ang puso nito. Malungkot na may halong takot na sinabi ni Lolo Pancho. Lahat ay tumahimik at nakatingin kay Angelo. Inaantay kung ano ang magiging reaksyon nito. Ngunit ang katahimikan ay mabilis na napalitan. Takot ang dumaloy sa lahat ng mga naroon nang bigla silang makarinig ng malakas na sigaw ng isang babae sa ikalawang palapag ng bahay. Lahat ng mga tao ay nagsitakbuhan at nagsipag-akyatan upang alamin kung ano ang nangyayaring kaguluhan sa taas. Nang sila ay makarating sa kwarto kung saan nanggaling ang sigaw, sila ay nagulantang at nanghilakbot sa kanilang nasaksihan. Ang sahig na gawa sa matibay na kahoy at kulay kayumanggi ay nahaluan ng kulay pula dahil sa tumagas na dugong sumipsip sa sahig. Nang marinig nila ang iyak mula sa ilalim ng kama, doon nila nakita si Sarah. Ito ay takot na nagtatago. Nanlalaki ang mga mata na parang hindi makapaniwala sa kung anuman ang nasaksihan nito. Inalis nila si Sarah sa ilalim ng kama at nakita ng lahat ang kagimbal-gimbal na itsura nito. Puno ng kalmot ang dibdib, braso at binti. May mga laman na nakalabas sa bawat sugat na natamo. Naliligo sa sarili niyang dugo at bakas sa muka ang kilabot. Nang tinanong ni Lenny kung nasan si Sheena, doon lang nila napagtanto na ito ay nawawala. Tinanong nila si Sarah kung nasaan ito at tinuro niya ang kabilang dako ng kama na nakaharap sa bintana. Nang umikot sila upang tignan ang gawing iyon, mas nang hilakbot sila dahil tumambad sa kanila ang nakakaawang itsura ng wala ng buhay na bangkay ni Sheena. Puno ng kalmot ang mga balat, lasog-lasog at parang galit na binulatlat. Nakatirik ang mata, ang bibig ay nakanganga. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay maraming dugong tumatagas dahil wala na itong puso at ang dibdib nito'y butas. Nabalot ng takot ang lahat. May nagsigawan, may nag-iyakan, may ilan na nagsitakbuhan at sama-samang umuwi sa kani-kanilang mga bahay na may takot dahil napagtanto nilang kahit sa bahay ng mismong albularyo na sa kanila ay nagpoprotekta ay hindi naligtas ang kanilang mga buhay. Habang nagkakagulo sa loob ng bahay, napansin ni Angelo na nakabukas ang bintana at dali-dali siyang dumungaw dito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya sa di kalayuan ang lalaking kanilang nakita sa daan at sumunod sa kanila sa bahay na kanilang pinagtanungan. Doon na siya naghinala na iyon ang aswang na sa kanila'y gumagambala. Nang umalis na ang mga tao, ang natira na lamang ay ang mga dayo na sina Sarah, Eric, Lenny at Angelo. Gayon din ang mag-asawang si Lola Linda
at Lolo Pancho. Inutusan ni Lolo Pancho at Lola Linda sina Angelo na isarado ang lahat ng mga bintana, pintuan at lahat ng posibleng pasukan ng aswang. Nilagyan din nila ang mga ito ng mga asin at bawang. Pagkatapos noon ay inilipat naman nila si Sarah sa kwarto nila Eric at Lenny upang doon bigyan ng paunang lunas upang pagsapit ng araw ay madala nila ito sa pinakamalapit na ospital. Habang ang bangkay ni Sheena ay kanilang iniwan sa kwarto kung saan naganap ang unang lagim na kanilang naranasan dahil hindi nila kayang tignan ang kinahinatnan ng kawawang babaeng sumama lamang sa kanila para sa masayang bakasyon na inaasahan. Lahat ay natulala. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Nagpapakiramdaman ang bawat isa. Walang umiimik ni gumagawa ng anumang ingay. Hanggang sa ang katahimikan ay binasag ni Lenny dahil sa damdaming hindi na niya mapigilan. Eric, we shouldn't go here. We're all fucked up. Bakit kasi tayo sumama dito? Paninisi ni Lenny. Lenny, tumigil ka ha. Walang may gusto na nandito ka. Ayoko nga sanang isama ka, di ba? Ikaw ang nagpumilit. Sinama mo pa si Sheena. Ngayon, tignan mo ang nangyari sa kanya. Walang gustong mangyari ang lahat ng to. Pasigaw na sinabi ni Eric. Tama na. Ako ang dahilan bakit nandito kayo. Hindi ko na sana kayo sinama. Malungkot na sambit ni Angelo. Hindi ito panahon para magsisihan. Ang ginawa ng aswang sa dalawang kasama niyo ay hindi pangkaraniwan. Sa buong buhay namin dito sa baryo, halos lahat ng pambibiktima ng aswang ay aming nasaksihan. Lahat ng ito ay pare-parihas ang kinahinatnan. Wasak ang dibdib at wala ng puso. Ngunit ang nakita nating mga kalmot at lasog-lasog na balat ay indikasyon na para bang gustong wasakin ng aswang na ito ang buong pagkatao ng mga kasama niyo. Galit ang dahilan ng pag-atake nito. Hindi ito gutom, kundi galit. Pagsasaad ni Lolo Pancho. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Angelo. Paghihiganti, Angelo. Paghihiganti sa tatakaing ang dahilan nito. Tugon ni Lolo Pancho. Doon nila napagtanto na ang panganib na nagsimula ay hindi pa nagtatapos sa pag-atake kay Sarah at pagpatay kay Sheena, kundi magpapatuloy hanggang sila ay maubos isa-isa. Lolo Pancho, ano pong dapat nating gawin ngayon? Takot na tinanong ni Eric. Wala tayong ibang dapat gawin ngayon, kundi sikapin na manatiling buhay hanggang sa ang araw ay sumikat. Sagot ni Lolo Pancho. Bumaba si Angelo, Eric at Lolo Pancho upang bantayan ang kabaong ni Tata Kaing. Habang si Lola Linda naman ay nagpaiwan upang bantayan si Sarah. Nagpaiwan din si Lenny dahil ayaw niyang sumama kay Eric gawa ng naging sagutan nilang magkasintahan. Habang sila ay nagbabantay, kwinento ni Angelo kay Lolo Pancho na may nakita siyang lalaking nakatingin sa kanya noong siya ay dumungaw sa bintana ng kwarto kung saan naganap ang lagim na nangyari kila Sarah at Sheena. Ang lalaking ito ay siya ding lalaki na nakita nila sa daan at nakita niyang sumusunod sa kanila noong nagtanong sila sa bahay nila Lola Linda. Ang itsura nito ay parang mga nasa 40 taong gulang.
kulot ang buhok, makapal ang kilay. Kayumanggi ang balat, maskulado ang pangangatawan at nakakatakot tumitig. Nang marinig ni Lolo Pancho kung paano ito ilarawan ni Angelo, walang pag-aalinlangan na pinangalanan niya ang lalaking ito. Ang pangalan nito ay Pido, isa sa mga tagasunod ni Tata Kaing. Sa kanilang baryo, dahil kilala si Tata Kaing at marami ang pumupunta sa kanya upang magpagamot at manghingi ng proteksyon, may mga bukas na loob at nagpresenta na alalayan siya sa kanyang tungkulin. Isa doon si Lolo Pancho at Pido. Si Pido ay naging malapit kay Tata Kaing na parang tinuring niyang apo. Ngunit sa araw din na pinatay si Tata Kaing, hindi na ito nagpakita ni bumisita sa bahay upang makipaglamay. Pinaghinalaan ni Angelo si Pido na maaaring ito ang aswang dahil ilang beses na niya itong nakita at sa kanya'y nakatitig ng masama. Nakita niya rin ito sa di kalayuan nang dumungaw ito sa bintana. Galit na galit at nanlilisik ang mga mata. Sinabi pa ni Lolo Pancho na kung ganoon daw ang nakita ni Angelo, dapat silang mas lalong mag-ingat dahil sa tagal ni Pido na naging alalay ng Tata Kaing ay alam nito ang pasikot-sikot at mga lagusan ng bahay. At ang mas nakakabahala pa dito, si Pido ay merong kopya ng susi sa ilang mga pintuan ng bahay. Nahinto ang kanilang pag-uusap nang bigla nilang nakita si Lenny na nagmamadaling bumaba at tumabi kay Eric. Oh, anong nangyari? Ba't bigla kang bumaba? Pagtataka ni Eric. Nag-CR sila Linda. And I don't like to be alone looking for Sarah. Ugh, I can't take to see her blood and pool. It's so gross. Ew. Panditiring sinabi ni Lenny. Nang marinig ni Angelo ito ay agad naman siyang tumayo upang umakyat at puntahan si Sarah upang ito naman ang magbantay. Ngunit habang ito ay naglalakad, naaninag niya sa gilid ng kanyang paningin ang pintuan sa kusina. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil ito ay bukas na bukas. Walang ano-ano'y biglang lumitaw dito ang lalaking pinaghihinalaan niyang aswang na si Pido. Sisigaw na sana siya ng buong lakas nang biglang namatay ang lahat ng ilaw. Nawalan ng kuryente ang buong bahay. At bigla silang nakarinig ng isang atungal ng wari halimaw na umuugong sa loob ng bahay. Nataranta ang lahat lalo pat sinabayan ito ng matinis na pagtili ni Lenny. Dinakpan ni Eric ang bibig nito gamit ang kanyang mga kamay at ito'y pilit na pinatahimik. Sinabi ni Lolo Pancho na magsitago ang lahat at walang gagawa ng anumang ingay. Sinikap ni Angelo na makabalik sa sala kung saan naroon din sila Lolo Pancho kahit na wala itong makita. Nang siya ay makarating sa kanilang kinatatayuan gamit ang pagkapa sa paligid, sinabi nitong nasa loob na ng bahay si Pido. Narinig ulit nila ang atungal na sinabayan ng pagyabag ng mga paa sa hagdan, ngunit hindi nila mawari kung ito ay paakyat o pababa. Nabahala si Lolo Pancho para sa kanyang asawa na si Lola Linda at ang nakaratay na si Sarah. Kaya naman naglakas ng loob si Angelo at sinabing lalabas siya upang iligaw ang aswang dahil siya naman daw ang pakay nito upang makapaghiganti. Dahil sa masidhing takot na nararamdaman ng bawat isa, nagdesisyon din si Eric na lumabas
upang kunin naman ang kotse at nang sila ay makaalis at makatakas. Kahit nasa gitna ng kadiliman ay wala na silang pakialam dahil ang panganib ay nasa loob na mismo ng tahanang kanilang tinutuluyan. Nais na sumama ni Lenny kay Eric ngunit pinigilan ito ng kanyang kasintahan at sinabing magtago na lamang at antayin siyang makabalik dala-dala ang kotse. Sinikap ni Eric at Angelo na kapain ang paligid upang makarating sa pintuan palabas ng bahay. Nang ito'y kanilang mahawakan, sabay nila itong binuksan at dumungaw ang ilaw ng buwan. Sila ay nagtinginan at tumakbo sa magkaibang direksyon ng daan. Si Eric ay tumakbo pakaliwa upang kunin ang kotse na kanilang pinarada malapit sa tarangkahan. At si Angelo naman ay tumakbo pakanan upang tahakin ang daan ng talahiban na papunta sa kagubatan. Nagsisisigaw si Angelo upang ang aswang sa loob ng bahay ay lituhin at magbigay ng senyales dito na imbis sa mga taong nagtatago sa loob ituon ng pansin at hanapin, siya ang puntahan at habulin. Habang tumatakbo ng buong lakas si Angelo, takot na takot itong lumilingon sa paligid. Hindi niya alam kung makakabalik pa siya ng buhay sa bahay ng kanyang lolo sa oras na makuha na ni Eric ang kotse upang sila ay makatakas. O ito na ang huling sandali ng kanyang buhay. Sa kanyang pagtakbo sa talahiban, hindi niya namamalaya na unti-unti na siyang napapaligiran ng mga puno at ang paligid ay nagiging masukal sa bawat hakbang niya papalayo sa bahay ng kanyang lolo. Maya-maya pa ay naramdaman niyang hindi lang ang kanyang mga paa ang naririnig niyang yabag na tumatakbo, kundi para bang may animoy nilalang ang sa likod niya'y sumasabay sa kanyang anino. Napagtanto niya na hinahabol na siya nito at sinikap niyang bilisan pa ang kanyang pagtakbo, ngunit dahil sa magkahalong puyat at pagod na nararamdaman, walang ano-ano'y pabagal siya ng pabagal. Sa pagkakataong iyon, unti-unti niyang naririnig na palakas ng palakas ang yabag na wari papalapit na sa kanyang likuran. Ang habulan ay hindi nagtagal nang bigla na lamang may animoy kamay na humablot sa damit ni Angelo at siya ay hinila dahilan upang makaladkad siya patalikod. Sa kanyang matinding kagustuhan na mabuhay pa at makauwi ng Maynila, nagpumiglas siya at winasiwas ang kanyang mga kamay dahilan upang matamaan niya sa muka ang nilalang na sa kanya ay humila. Nabitawan siya nito at sinubukan ni Angelo na muling tumakbo papalayo, ngunit siya ay nadapa dahil sa sobrang pagod at sakit na nararamdaman dulot ng pagkahila. Nang siya ay nagkaroon ng lakas ng loob upang lingunin ang nilalang na sa kanya ay humabol, nakumpirma niya sa kanyang isipan ang taong inaasahan niyang makita sa kanyang likuran. Ang lalaking nakita nila sa daan, ang lalaking sa pagtatanong nila sa isang bahay sila'y minamatyagan, ang lalaking nakita niya kanina nang siya'y dumungaw sa bintana at nadatnan niyang nakamasid sa di kalayuan at ngayon ay nasa kanya ng harapan, buong galit na nakatayo at nanlilisik ang mga mata na para bang maghatid sa kanya ng kamatayan. Si Pido ang tinuring ng kanyang lolo Kaing na apu-apuhan. Sa ilang segundong pagtititigan, bigla itong nagsalita. Papatayin kita, katulad ng pagpatay ko sa hayop mong lolo. Hindi ko hahayaan na ipagpatuloy mo ang mana na ibinigay niya sa'yo. Wawakasan ko na ang lahat ng ito sa pagpatay sa iyo, hayop ka! Buong galit na bulyaw ni Pido kay Angelo. Ikaw ang hayop! Ikaw ang salot sa lugar nyo!
Walang ginawa ang lolo para protektahan ang lugar na ginagambala mo. Hindi ko hahayaan na magpatuloy ka sa pang-aaswang sa lugar na ito. Buong tapang na sinabi ni Angelo na sa kanyang kalooban ay puno ng takot ang kanyang nararamdaman. Ngunit nagulantang si Angelo sa mga sumunod na salitang narinig niya kay Pido dahil hindi niya ito inaasahan. Ang sabi ni Pido, Tayong dalawa na lamang ang nandito. At nagawa mo pang magkunwari bilang huwad na tagapagmana ng huwad mong lolo? Minahal ko ang lolo mo dahil pinakita niyang pinoprotektahan niya ang aming baryo. Tinuring ko siyang parang isa kong pamilya at sa kanyang tungkulin ay umalalay sa kanya. Pero walang hiya siya. Niloko niya ako at ang buong baryo. Kaya ako ang tumapos sa salot mong lolo. At ikaw ang panibagong salot na kailangan kong pigilang makapaminsala dito sa lugar na kinalakihan ko. buong galit na sinabi ni Pido. Sa pagkakataong iyon ay naguluhan si Angelo sa salitang binitawan nito na para bang mayroon siyang bagay na hindi alam patungkol sa tunay na nangyayari sa baryo ng kanyang lolo. Kaya naman, patanong nitong sinabi, anong ibig sabihin mo na ang salot ay ang lolo ko? Ang ibig sabihin mo ba ay... Teka, hindi ko maintindihan. Buong pagtataka ni Angelo. Nang makita ni Pido sa mga mata ni Angelo ang pagtatakang walang bahid ng pagkukunwari, ito ay nahimasmasan dahilan upang ang galit niya ay matabunan ng kalituhan. Ibig sabihin, ay wala kang nalalaman? Buong pagtataka rin na tanong ni Pido. Habang unti-unting bumababa ang tensyon at napalitan ng kwestiyon, habang ang kanilang mga paningin ay nagkakasalubong na tila parehas nalilito at sa kanilang isipan ay nagtatanong, napagtanto ni Angelo na tila ay hindi si Pido ang dapat niyang katakutan. Kaya siya ay nagbitaw ng katanungang magbibigay sa kanya ng kalinawagan. Sagutin mo nga ako, ikaw ba ang aswang? Ang kamao ni Pido na nagngingit-ngit at ang mukha niyang puno ng galit ay tuluyang nawala at sa tanong ni Angelo ay natulala. Kahit wala pang kasagutan, napagtanto ni Angelo na hindi si Pido ang aswang. Maya-maya ay tumingin ito sa lupa at nagsimulang magkwento ng kanyang nalalaman. Ang lolo mo ay gumawa ng isang malaking palabas sa baryong ito. Sa mga taon na siya ay naririto upang protektahan ng mga tao, nagpresenta akong tulungan siya sa kanyang advokasiyang protektahan kami. Ngunit isang araw ay nakita ng aking mga mata ang tunay niyang wangis. Nakita ko kung paano siya nagpalit ng anyo bilang halimaw na siyang mismo nitong pakunwaring nilalabanan. Siya ang aswang sa aming baryo. Pinalabas niya na may albularyong nagpoprotekta sa bayan upang hindi umalis ang mga tao at walang ibang tunay na albularyo ang makapasok upang tunay na magprotekta sa mga tao. Pinaniwala niya na siya ang lunas, ngunit ang totoo, siya ang salot at sa baryong ito ay umaahas. Sa galit ko ay pinatay ko siya sa paraan kung paano niya pinapatay ang kanyang mga biktima. Kinuha ko ang kanyang puso katulad ng pagkuha niya sa mga taong ito. Dahil doon, hindi ko naisip na aakalain ng mga tao na aswang ang gumawa nito sa kanya. Ilang araw bago kayo dumating, pinag-isipan kong mabuti kung paano ko sasabihin ang katotohanan sa mga taga rito. Natakot ako na baka hindi nila ako paniwalaan dahil ilang taon kaming naniwala sa lolo mo at minahal namin ito. Hanggang sa nabalitaan kong darating ka at naisip kong kaya ka pumunta dito upang manahin ang pagiging aswang ng iyong lolo.
Kanina, nagdesisyon akong pumunta na sa bahay ng lolo mo at ibulgar ang katotohanan. Nang biglang nagkaroon sa loob ng kaguluhan at nang malaman kong gawa ito ng aswang, dito lalong sumindi ang aking galit dahil inakala kong kinuha mo na ang mana sa iyong lolo. Kaya mas mahihirapan akong patunayan na ang lolo mo ang aswang dahil mayroon pa ring umaatake mismo sa kanyang lamay. Ngunit, ang malaking katanungan, sino ang gumagambala ngayon kung hindi ikaw ang aswang? Paglalahad ni Pido. Naalala ko, sa kwarto ng lolo Kaingay, merong baul na nasa ilalim ng kama. Nakalagay doon para sa susunod na magmamana. Binuksan ko ito at nakita ko ang laman. Sambit ni Angelo. Anong laman ng baul? Tanong ni Pido. Bato. Bato na animoy perlas. Kulay itim at napakakinis. Pagkatapos noon, ibinalik ko ito agad sa kinalalagyan. Paglalahad ni Angelo. Iyon ang itim na mutya. Ito ang nilulunok ng isang tao upang maging ganap na aswang. Sambit ni Pido. Kung ang mutya na yun ay naroon pa kanina bago mangyari ang lahat, ibig sabihin, hindi pa natatapos ang pagsasalita ni Angelo nang biglang dinugtungan agad ito ni Pido. Nasa loob lang ng bahay ang aswang. Malamang kinuha niya ang itim na mutya pagkatapos mo itong ibalik sa kinalalagyan. Noong binuksan ko ang pintuan papasok sa kusina dahil mayroon akong mga susi bilang katiwala ng lolo mo, nakita ko ang mga asin at bawang na nakapalibot dito. Kung ganoon ang ginawa ninyo, malabong makapasok ang aswang mula sa labas. Ngunit nang mamatay ang ilaw noong nasa loob na ako, bigla naman may umatungal na umugong sa loob ng bahay. Dugtong ni Pido nang may gustong tumbukin na punto. Anong pinupunto mo? Tanong ni Angelo na parang naiintindihan kung saan papunta ang gustong iparating ni Pido. Isa sa mga kasama mong naiwan sa loob ng bahay, ang aswang. Matapang na sinabi ni Pido. Hindi makapaniwala si Angelo sa sinambit ni Pido, ngunit dahil sa mga pahayag nitong may malinaw na paliwanag, hindi malayong malapit sa katotohanan ang akusasyon nito. Kaya naman agad tinanong ni Angelo si Pido. Kung ganun, sino sa kanila? Nagsimula ang lahat nang dumating kayo. Ibig sabihin, ang aswang ay isa sa mga kasama mo. Imposible! Patay na si Sheena. Kung si Lenny ito, hindi niya magagawa yun sa kanyang matalik na kaibigan. Imposible din na si Sarah dahil isa ito sa nakaratay gawa ng pag-atake ng aswang. At si Eric, hindi maaaring si Eric. Matalik kong kaibigan si Eric. Hindi kaya isa kila Lola Linda at Lolo Pancho? Pagsisiyasat ni Angelo. Kung isa sa dalawang matanda, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ka pa nilang antaying dumating upang kunin ang itim na mutya gayong sila ang katiwala ng bahay. Pagsisiyasat din ni Pido. Nagtinginan sila at parehas na naisip ang dapat gawin. Ang muling bumalik sa bahay ng Tata Kaing upang masagot ang katanungang dapat nilang bigyan ng kasagutan. Kaya't dali-dali silang tumakbo upang doon sa bahay ng Tata Kaing ang katanungan ay kanilang masagot ng tuluyan. Pagkarating nila sa bahay, dumaan sila sa likod at nakapasok sa kusina. Nagmasid sila at nakiramdam. Nang masigurado nilang walang anuman ang naroon, dahan-dahan silang naglakad ng nakayuko at kinapaka pa ang paligid dahil ito'y nababalot pa rin ng kadiliman dahil hindi pa rin bumabalik ang kuryente. Sinabi ni Pido na pupunta siya sa bukasan nito at si Angelo naman ay dumiretso agad sa hagdan upang umakyat sa ikalawang palapag
kung nasan ang kwarto ng kanyang lolo. Habang humahakbang ng maingat, napahinto siya at kumalabog ang kanyang dibdib. Dahil mayroon siyang naririnig na mahinang hinga. Malalim na hinga na parang nanggagaling sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Tumibok ang kanyang puso sa kaba nang marinig niyang may yumayabag na wari paakyat din ng hagdanan na nasa kanyang likuran. Naistatwa siya at mangiyak-ngiyak dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Nanghihina ang kanyang tuhod na parang malalantang gulay sa kaba. Lalo pang tumibok ang kanyang puso ng mabilis nang maramdaman niya ang hingal sa kanyang tenga. Ramdam niya ito dahil humihinga na ito sa gilid mismo ng kanyang muka. Pati ang mahinang pagngit-ngit ng nilalang. Anumang pagkakataon ay maaari nang lapain nito si Angelo nang biglang bumalik na ang kuryente at bumukas ang ilaw. At narinig niyang kumalabog pababa ang aswang. At paglingon niya ay likod lang nito ang kanyang nakita sa sobrang bilis ng pangyayari. Hinabol niya ito ngunit sa sobrang bilis nito ay hindi na niya ito nakita. Hinanap ni Angelo si Pido at nagkasalubong sila sa sala. Ngunit bago pa lamang sila nakapagsalita, sila ay parehas na natulala. Dahil bumungad sa kanila ang magkakapatong-patong na bangkay ng kanyang mga kasamahan. Ang bangkay ni Sheena, Lola Linda, Lolo Pancho, Lenny at Sarah. Napaluhod si Angelo at umiyak dahil bukod sa patay na ang lahat ng mga taong dapat sana'y maililigtas niya ng buhay, ang mga taong sumama lang sa kanya upang makipaglamay. Hindi niya lubos maisip na ang maaaring aswang ay si Eric na matalik niyang kaibigan. Hinawakan siya sa balikat ni Pido at sinubukang patahanin. Pinaalala nito ang maliit na baul na dapat niyang tignan, kaya bumalik sa ulirat si Angelo at dali-daling pumunta sa kwarto ng kanyang lolo at kinuha ang baul sa ilalim ng kama. Nang buksan niya ito, nagulat siya sa kanyang natuklasan. Ngunit bago pa lamang niya maproseso sa kanyang isipan ang lahat, narinig niya ang sigaw ni Pido na nagsasabing, Papatayin kitang aswang ka! Napagtanto niyang naroon na rin si Eric sa baba at kay Pido nakikipagbuno, kaya binitawan niya ang baul at dali-daling kumaripas ng takbo. Nang kanyang madatnan si Pido na nakadagan kay Eric at sinasakal ito, tumakbo si Angelo sa kanila at hinila papalayo si Pido. Pido, wag mo siyang papatayin. Sigaw ni Angelo. Huwag mo akong pigilan! Kahit na siya ay matalik mong kaibigan, siya ang aswang! Galit namang sinabi ni Pido. Muling aambahan ni Pido si Eric ngunit napahinto ito sa sumunod na sinabi ni Angelo. Nasa loob pa rin ng baul ang mutya. Walang sino man ang kumuha dito. Paglalahad ni Angelo. Natulala si Pido
habang si Eric naman ay humagulgul sa iyak dahil nakita niya ang bangkay ng mga kasama niya, lalo na si Lenny na kanyang kasintahan. Doon nila napagtanto na hindi rin si Eric ang aswang. Nabalot ng kalituhan ang tatlong lalaki na parabang hindi na nila alam ang mga susunod na mangyayari. Kung lahat ng mga kasamahan nilang nasa loob ng bahay ay magkakapatong-patong na bangkay at silang tatlong lalaki na natira ay hindi ang aswang, sino ang dapat nilang katakutan? Bago pa lamang nila lingunin kung ano ang nakita nito, bigla na lamang bumulwak at nagtalsika ng dugo ni Pido sa kanyang bibig. Natumba si Angelo sa gulat, lalo na nang makita niya ang puso ni Pido na tumitibok-tibok habang hawak-hawak ng isang maitim at mabalahibong kamay na pumutas sa dibdib ni Pido. Nang tignan nila Angelo at Eric ang nasa likod ni Pido at nasa likod ng lahat ng lagim na kanilang dinaranas, sabay nilang tinawag ang pangalan nito. Sarah? Kahit na ang mga balat nito'y nangingitim na puno ng mga balahibo at ang itsura nito ay naging kulubot, hindi mapagkakailang ito ay si Sarah dahil sa damit nitong suot. Bumagsak at humandusay si Pido sa sahig, dumanak ang kanyang dugo. Walang ano-ano'y mabilis namang dinambahan ng aswang na si Sarah ang nanghihinang si Eric. Hindi niyo ba inaasahan ng pagkakataong ito, mga mahal kong kaibigan? Sambit ni Sarah na may nakakapangilabot na boses. Sarah, paano mo nagawa to? Naiiyak na tanong ni Angelo. Simple lang. Kung babalikan mo ang nangyari kanina sa buong gabing nagdaan, ang lahat ay palabas lamang. Pakutsang sinabi ni Sarah. Bakit? Bakit mo to ginagawa? Anong kasalanan namin sa'yo? Iyak na may kasamang galit na sinabi ni Angelo. Magandang tanong yan. Dalawang dahilan, Angelo. Una, sa iyo ay may kailangan ako. Pangalawa, dito sa hayop na Eric na to ay maghihiganti ako. Gikil na sinabi ni Sarah. Hindi maintindihan ni Angelo ang nangyayari, ngunit nang kanyang tinignan si Eric, para bang bakas sa mga mata nito na inuusig ito ng konsensya. At naliwanagan si Angelo dahil sa sumunod na salitang binitawan ng aswang na si Sarah. Angelo, may mga aswang sa aming angkan at misyon naming kumuha ng itim na mutya galing sa ibang mga aswang at ipalunok ito sa aming pamilya upang ang lahat ng mga miyembro nito ay maging ganap na kabilang. Nasa kolehiyo pa lamang tayo, alam na naming naaswang ang lolo mo. Kaya pinalabas kong maging malapit sa iyo upang sa pagdating ng panahon na ipasa na sa iyo ang mana ay makuha ko ito. Ngunit, dumating sa pagkakaibigan natin ang hayop na Eric na to. Pinaibig ako ng palihim at nabuntis ako. Pinilit niya akong ilihim ang lahat kahit sa iyo. At para makatapos ako ng pag-aaral sa kolehiyo, ipinalaglag ko ang bata sa sinapupunan ko. Iniwan niya ako na parang basahan, na pagkatapos gamitin ay maduming iniwan sa basurahan.
Kaya tinanggap ko ang itim na mutyang binigay sa akin ng aking mga magulang mula sa ibang aswang upang sa pagdating ng panahon na ito, makuha ko ang itim na mutya ng lolo mo para sa aking pamilya at upang makapaghiganti dito sa hayop na ito na sa aking pagkababae ay sumira. Paglalahad ni Sarah. Ikaw ang hayop! Pinaniwala mo kaming lahat! Pakawalan mo si Eric! Sigaw ni Angelo. Ibigay mo muna sa akin ang itim na mutya at ibibigay ko sa iyo ang hayop na ito. Pag-anyaya ni Sarah. Nag-isip ng mabuti si Angelo at nagdesisyon na umakyat sa kanyang kwarto. Kinuha ang itim na baul sa ilalim ng kama at ito ay binuksan. Muli niyang nakita ang itim na mutya at naramdaman ang kakaibang presensya nito na parabang siya ay tinatawag. Habang ito ay tinitignan, lumitaw sa kanyang alaala ang kanyang lolo at ang katotohanan na kanyang natuklasan dito. Naputol ang kanyang pag-alala nang bigla niyang narinig ang aswang na si Sarah. Naiinip na ako, Angelo. Huwag mo kong pag-intayin kung gusto mong madatnang pangbuhay ang kaibigan mo. Naiinis na sigaw ni Sarah. Dahan-dahang bumaba si Angelo sa hagdan. Hawak-hawak ang itim na baul. Nang makita ito ni Sarah, ngumiti ito ng may nakakatakot na wangis at sumenyas na ibigay ito sa kanya. Nang binigay ni Angelo ang baul, inihagis ng aswang na si Sarah si Eric kay Angelo. Ngunit hindi inaasahan ni Angelo na hahandusay ito sa sahig na parabang hindi alintana ang pagbagsak kahit pa tumama ang ulo nito sa lapag. Nang hilakbot siya at umiyak dahil napagtanto niya na ang kanyang matalik na kaibigan ay wala ng puso at ang dibdib nito'y wasak. Sumigaw si Angelo at narinig ito ng mga tao na nasa labas at nakapalibot sa bahay ni Tata Kaing. Nakikiusyoso ngunit walang lakas ng loob na pumasok upang tumulong. Kasunod ng sigaw ng kawawang Angelo, narinig din nila ang atungal ng aswang na parang may nilalapa at pinapatay. Tumagal ang atungal at pagsigaw nito ng ilang minuto. Hanggang sa ang sinag ng araw sa kalangitan ay lumitaw. Nang mapansin ng mga tao na tumahimik sa loob ng bahay, dahan-dahan silang nagsipuntahan upang tingnan ang pangyayari. At nang makita nila ang nasa loob, nadatnan nila ang lahat ng bangkay na nakahandusay, kasama ang labi ng aswang na si Sarah. Sila'y nang hilakbot dahil karumal-dumal ang sinapit ng mga ito sa kamay ng walang awang halimaw. Ngunit nagkaroon sila ng pag-asa nang makita nila si Angelo na nakaupo lamang sa lapag na puro kalmot at hinang-hina. Naisip ng mga tao na tinanggap na ni Angelo ang tungkuling maging susunod na albularyo at pinagtanggol niya ang baryo laban sa aswang na gumagambala dito. Kaya inalalayan nila ito at inilagay sa upuan upang bigyan ng paunang lunas. Nagsigawan ng mga tao ng salitang, Mabuhay ang bagong albularyo na magpoprotekta sa aming baryo! Mabuhay si Angelo! habang naririnig ni Angelo ang hiyawan, siya ay tumayo kahit na nahihirapan. Hindi na niya inantay na manumbalik ang kanyang lakas at tumingin sa mga tao sabay sabing, Hindi nyo na kailangan ng albularyo dahil wala ng aswang
nagagambala sa inyong baryo. Matapos bitawan ng mga salita, ay naglakad ito ng paika-ika at patuloy na lumayo sa bahay kung saan naganap ang lahat ng lagim na kanyang naranasan habang bumubulong ng Hindi ako magiging katulad ng aking lolo. Hindi ko ipagpapatuloy ang panlilinlang niya bilang huwad na albularyo. Hindi ako susunod sa yapak ng pagiging salot niya sa baryong ito. pinagmamasdan siya ng mga tao habang unti-unti siyang makalayo. Nang simulan nilang linisin ang paligid, napansin nila ang isang maliit at itim na baul na nasa sahig. Nang kinuha nila ito at buksan, ito ay wala ng laman.